Hey yo, what's up mga chong, this is JM Bisdak. Welcome back to my channel again. At kung bago ka pa sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-ring nyo na rin yung bell para mag-updated tayo sa mga bago nating video. At bagong lahat, let's roll the intro. Hey yo, what's up mga chong? So for today's video mga chong, ipapakita natin sa inyo kung paano mag-install ng cove type ceiling mga chong gamit yung ating PVC ceiling panel mga chong, no? So ayan, dahil ang ating area ngayon mga chong ay tapos na tayong gumawa ng ating frame natin para sa ating cove type na pagkakabitan natin ng ating tawag nito, cove type ceiling gamit yung ating PVC ceiling PVC panel mga chong, no? Ayan ayan, so medyo maliwanag. So ayan na siya, kompleto na yan. So kung gusto nyo makita kung paano tayo nag-install ng ating framing gamit yung ating mga metal faring mga chong, ay panoorin nyo lang dito sa channel ko mga chong, mapapanood nyo yan dyan. So ngayon mga chong, na ipapakita natin sa inyo kung paano mag-install ng ating PVC panel ceiling mga chong. Ayan, at paano gamitin yung kanyang mga accessories kagaya ating tawag nyan, J-clip. Ipapakita natin sa inyo yung J-clip o tinatawag nating J-type. Ayan, ito yung ating molding na J-type o J-clip na tinatawag mga chong, no? So, ang standard size natin ito mga chong ay 295 cm kasi yun yung accessories ng ating PVC panel. Kasi yung PVC panel natin ay ano rin, 295 cm din, no? Tapos yung lapad ng ating PVC panel ay 25 cm. So, ayan. So, ito naman yung isang klase ng ating accessories para sa ating PVC panel. Ito yung tinatawag nating double corner. Double corner siya na tawag nito na connector mga chong. So ito ay outer. So yan, outer yan mga chong, no? So ipapakita natin sa inyo. Yan, outer yan mga chong, no? Sa outer. So meron ding isang double corner na inner. So pag dito kayo nagko-connect sa ilalim. So ito naman ay outer, para ito sa mga corner din mga chong na palabas. So yan, no? So yan, kabila dito. So nabili natin to ng 89 pesos yung kada accessories niya, kahit na anong klase. Tapos papakita din natin sa inyo yung ibang klase ng ating accessories. Ayan. Meron tayo ditong J-clip din to eh. So ayan. Meron tayo ditong H-type. Ayan, H-type connector naman to mga chong. Pasensya na kayo dahil madilim. So ayan. H-type yan mga chong, mga connector, no? Para yan sa mga pag naghati kayo para dun sa ayan, corner. Medyo madilim, no? Pakita natin dito, no? Ayan, dito. So yan, pag naghati kayo dyan, pag ganyan, papunta doon sa corner, ang gagamitin nyo ay yung H-type clip. Di ko lang masyado ano talaga tawag nito. So ang tawag ko kasi dito ay H-type connector. Isa sa mga accessories. So yun mga chong, no? Yun yung ating H-type na connector. Ayan, naipakita ko na sa inyo kung saan po pwedeng gamitin. And of course, ito yung ating PVC panel na gagamitin. Ayan. So medyo mataas nga lang, ha? Papakita ko sana sa inyo yung design. Ayan, yung taas nito mga chong ay ano, ang taas nito ay 295 cm by 25 cm. So meaning 25 cm yung lapad niya. No, yung lapad niya, yung malinis na, hindi na to kasama kasi ito yung isusuksok, no. So later ipapakita natin sa inyo pag nag-install na tayo ng PVC panel natin. Papakita natin sa inyo kung paano gamitin o paano natin i-install yung ating PVC panel, no. So yan, papakita ko na sana yung design, kaso nga mahirap kasi ako lang nagba-vlog, no. So ayan, later makikita nyo rin yan. So meron pa tayong iba't ibang klase ng accessories ng ating PVC panel pag nagkabit tayo ng ceiling. Ayan. So yun yung ipapakita natin mga chong. So sa katunayan, sa kasalukuyan mga chong, ay kinakabit na natin yung J-type o yung J-clip na molding dyan, no. So ito yun. Ito yan, no, yung J-clip. Kaya J-clip yan kasi parang letter J, yung ano, J-type na molding. So ayan, 295 cm din yan mga chong. So ayan, laging dyan lang ginagamit sa mga corner na yan. Kasi dyan natin isusuksok yung ating PVC panel.
So, sa ngayon, yan muna yung gagawin natin. Yan, sa palibot yan. Dun sa ilalim. Ayan, papunta doon. Ayan, paikot na yan natin dito. Ayan, paikot yan dyan. Paganyan. Sa ilalim yan dyan. So, ayan. Nag-install yung kasama natin, no? So, pakita natin kung paano kinakabit yan, no? So, yan. So, ganyan yan. 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 Nakit. Yan. So, ganyan natin kinakabit. So, kagaya niyan mga chong, no? Medyo lagpas na yung ating molding. So, yung corner natin dito, gagawin natin 45 degree. Yung corner natin dyan. Yan. So, gagawin natin 45 degree yan. Tapos yung kakakabit naman natin dito ay 45 degree naman natin. Para at least magkasalubong sa dyan at mas malinis tingnan. And lagi niyong tandaan mga chong, pagka kayo ay nagbutas nito, gamit yung ating barena. Kasi medyo sensitive yung ating yung mga molding kasi mga lambot. Lalo na pag nag-install na tayo ng PVC panel, kailangan dapat yung ating ginagamit na barena, kagaya ng ginagawa namin, naglalagay kami ng stopper dito or rubber. Kahit anong gagamitin niyo para pag may stopper lang kayo, para hindi dumiretso yung ating barena dun sa mismong ating mga molding at PVC panel kasi ano yan, sensitive yan, sobrang lambot. So yun mga chong, no, sobrang sensitive kaya nito and sobrang lambot niya. Kasi nga itong mismong design niya mga chong, no, nakikita nyo yan, parang wood type na yan, is laminated lang yan mga chong, no. So ayan, papakita natin sa inyo mga chong yung malapitan kung paano natin in-install yung ating mga molding at klase-klaseng molding mga chong, no. So hawakan natin to. Ayan, tapos itong edge type natin. So remember mga chong, yung pinakita natin sa inyo, ito yung ating double corner outer yan mga chong. Ayan, yan yung itsura niya. Tapos ito naman yung ating J-type molding. Ayan, J-type molding. Yan, dyan natin isusuksok yung ating PVC panel. Ito naman yung ating H-type connector. Ayan, H-type connector naman yan mga chong. And then, yan, papakita natin kung saan ginagamit yan mga chong. Ayan, kaya tayo dito. So, ito mga chong, no. Kung nakita nyo dyan sa ilalim, ayan, dalawa na yan, no. So ayan mga chong, yung ikinabit natin dito sa gitna, dyan papunta doon, yan na tinatawag nating H-type connector yan mga chong. And dito naman sa corner na to mga chong, ito kasi dito natin in-install sa gilid itong kanto na to sa cove type. So gumamit tayo dito ng double corner outer naman mga chong. Yan, no. So halos matatapos na. So, ganito natin in-install yan, no? Ayan. So, ayan. Kasi susuksok na lang natin dito yung ating mga PVC panel. Ayan siya. So, yan ito minsan ginagamit. And then dito mga chong, ginawa na lang natin ng paraan. Kasi nga sa store, walang mapagbilhan ng tawag nito, outer connector. Dapat yung ating gagamitin dito is double corner na outer. Ito kasi ay outer. Ito naman ay dapat ay inner. So, wala kasi silang stock, excuse me, dapat pala ito ibibili natin ay inner. Yan, inner na double corner dito dapat. So, ang ginawa ko na lang dito ay gumamit tayo ng J-clip tapos pinagtabi natin para magmukha siyang double corner inner mga chong. So, yan, no. So, ayan. Tapos dito sa ibabaw naman nito mga chong, maglalagay tayo dito ng J-clip sa taas. So, para at least makita natin dyan yung ating cove type. So, ganun lang kasimple mga chong, no. Ayan. So halos matatapos na natin yung yung ating paglagay ng ating mga, ayan, i-rivets lang yan mga chong, no? Ayan, yung kasama natin dyan, i-rivets lang yan. Ayan, you make sure na magkatabit, hindi masyadong malayo yung mga agwat ng mga rivets ninyo para at least mas matibay pa rin siya mga chong. So ayan, so malapit na tayo matapos maglagay ng mga molding, and after that install na lang natin yung ating PVC panel. Yan, isusuksok na lang natin agad dyan. So, yan mga chong, let's go.
So ayun mga chong, no, nag-i-install na tayo ngayon ng PVC panel dun sa ating ceiling. Pakita natin dyan sa inyo, yan, ang ganda tingnan. So parang wala siyang wala siyang dugtong. So ipapakita natin sa inyo kung paano natin siya dinudugtong at paano natin siya kinakabit. So ayun na, nakalagay na siya dun sa ating mga molding, no. So malinis na malinis. So ang gagawin natin dyan mga chong, papakita natin yung actual na itsura ng ating PVC panel. So ito na yung PVC panel mga chong. So ayan, may groove po siya. So dito natin sinusuksok yung kanyang kadugtong. Nakikita niyo yan dito, no? So ayan. So sa kabila naman ay ito yung pangdugtong naman sa kabila. So kung papakita natin sa inyo, like for example, meron tayo ditong miskat. So ito yung parang dulo niya sa kabila. So pag dinugtong na natin dun sa taas mga chong, so nakita natin dyan, no? So ganito yung magiging kalabasan niya, no? So yan, dudugtong natin dyan. Yan. So ganyan yung makakalabasan yan mga chong, ayan, no? Ayan. Yan natin isusuksok. Ayan. So makikita niya dito sa harapan, so para wala siyang dugtong, no? Parang continuous lang yung kanyang design. So ayan. So ang gagawin natin dito mga chong, so ayan, papakita natin sa inyo ng actual kung paano natin kinakabit. Ayan. So pagkatapos magdugtong, meron tayong kaunting natira dito, no? So dito tayo magre-rivets. Ayan. Oops, medyo malabo. Ayan. Ayan. So dito tayo magre-rivets. So dito, yung molding na pinapakita natin sa inyo na G-clip, dito natin siya isusuksok. So ayan, no? So dapat nakaganyan dyan siya. Nakaganyan. So sa kabila naman, nakaganyan. So malinis na malinis yung pagkanto natin dyan. Naka 45 yung molding natin. Lalagay natin dyan. So ayan. So papakita natin paano ikakabit mga chong. Let's go. So ayun mga chong, ipapakita natin sa inyo kung paano i-install, no? So ito natin na-pwesto yung ating isusuksok. Ito yung ating groove sa kabila. So paano natin idugtong yan? Simple lang, ipasok natin dun sa kabila. Yan, iuna natin yan dyan. Yan, nakapasok na siya sa molding dyan, no? Nakapasok na siya sa molding. Ayan, ayan, no? Pasok sa molding. So dito, mahirapan tayo ilagay dito, no? So ang lalagay natin, i-bend natin tong ating panel. Saka natin isusuksok ng ganyan. So ayan, no? So pumasok na. So ngayon, itutulak na lang natin hanggang sa pumasok dito sa kanyang groove, sa kanyang dila. Ayan. So ganun lang kasimple. Tapos dito na tayo magre-rivets. So make sure na talagang madiin yan. So i-rivets natin dyan. So nakita natin dito yung ating barena na may stopper siya dito, no? Para in case na lumagpas din sa ating nire-rivet, hindi madadamage yung ating laminated ng PVC panel. So medyo dahan-dahan lang. Yan. Wala naman. Yan. Ito naman sa kabila. Yan. And then, re-rivets na lang natin ito. Ayan, so next natin, kapag naglagay na naman tayo dito, same procedure pala, no? So ito yung main o yung dila, dito natin sasaksak. So matatabunan na itong ngayon ni-rivets mo. Ayan pa rin, same procedure. Una natin isusukto dun sa molding, i-bend natin yung ating panel para pumasok sa kabila. Ayan. Ayan. Tutulak natin. Ayan.
Ayan. So, ayan na. Same procedure pa rin. And then, magre-rebits na lang tayo. Magre-rebits mo na naman dito, no? So, ganyan lang kasimple mag-install ng PVC panel ceiling, mga chong. So, papakita na lang natin sa inyo pagtapos na natin install lahat. Let's go! So ayan mga chong, no, kinabit na namin yung ibang PVC panel dito sa kisame. So ayan. So ang ginawa natin dito sa kanto mga chong, para mas malinis siya tingnan. Ayan, nakikita niyo yan mga chong, no. Meron pa tayong mga molding dyan mga chong, no. So ayan, ang gagawin natin, ang ginawa natin dito mga chong, naglagay tayo dito ng wall angle. Saan ito? Yan, yung nakikita nyo to, ito yung wall angle. So ito yung saktong sukat ng ating PVC panel. So ayan. So lagay natin yung ano dito, yung kanyang wall angle. Ayan. Tapos pagkatapos diyan natin ididikit, no? Diyan natin ididikit yung ating molding. So ito yung J-type natin. J-type molding. So ang gagawin natin diyan, ayan, pasok mo. So ang gagawin natin diyan mga chong, para mas makita nyo, ayan, baliktad. Papakita lang natin sa inyo paano natin in-install. So ayan, ito yung J-type natin mga chong, no? Yung gagawin natin dyan natin i-re-rebit. Ayan. Para mas malinis tingnan yung ating mga molding. So ayan mga chong, no? Yun ang ginawa natin dyan. So ayan lang. Kasi re-rebit natin dyan mga chong. Ayan, sa palibot dyan, para makapaglagay tayo dito ng cover papunta dito na PVC panel, no? So yan, later makikita natin mamaya paano natin i-install, no? So yan, malinis na yan mga chong. So let's go. So, ayan mga chong, no, malapit na tayo matapos sa pagkabit ng ating PVC panel mga chong, no. So, ito na yung kulang mga chong, oh. So, yun na lang. So, nag-cut tayo dito ng 6 inches mga chong. Ito ay para dito to sa ilalim ng cove type. Dito. So, yan. Din sa ilalim. Ito yung sa ilalim. Ito yung sa taas. Ito yung dyan. Kasi if in case natatayo dito or meron kayong bisita na mas matangkad sa inyo, so na-overlook niya yung sa taas. So makikita niya yung mga wire dyan tsaka paring. So ayan, no. Yan. So ang gagawin natin, nag-cut tayo dito ng 6 inches. So may na tayong nakaabang dito molding. Susuksok na lang natin dyan. Ayan. Yan. Ganyan siya, para mas magandang tingnan dun sa baba. So may cover siya dyan. Hindi nakikita yung mga wiring nyo dun sa loob, yung mga faring nyo dyan. Ayan. So, yan, meron pa tayong pinag-cut doon. Kakabit na lang natin mga chong. So, let's go. So, ayan mga chong, no, nakita nyo naman sa likod ko. Tapos na tayo mag-install ng ating PVC panel ceiling cove type mga chong, no. So, bibigyan ko lang kayo ng konting tour dito mga chong bago tayo mag-explain no, kung paano natin ginawa to, anong disadvantage at advantage sa ginawa natin mga chong. So, let's go. Tour muna tayo.
So ayan mga chong, no, ipakita na natin sa inyo kung ano yung resulta ng ginawa natin sa pag-install natin ng PVC panel mga chong sa pagsiling. So cove type yun mga chong. Yung sa veranda natin ay plain lang, yung sa comfort room natin ay plain lang din. So yung sala at yung kitchen na ito ay cove type to lahat mga chong. So nakikita nyo naman, gumamit tayo ng minimalist na main light. So apat po siya na kulay. May light tag nito, meron siyang parang apat na klase ng ilaw. Pagka pinailaw mo siya, may warm white, basta meron yun. Tapos yung pin light natin dito sa sala natin mga chong, gumamit tayo dito ng 7, tama ba? 7 pin lights yan. So nakikita nyo yan. So bagay na bagay siya dito. And of course yung kusina natin mga chong, yung nakikita nyo dyan, gumamit tayo dito ng isang main light naman. Ayan, main light. Ayan, main light natin yan. So, same pa rin sa sala para at least uniform siya. Tapos yung ano natin, yung pin light natin dito sa kusina kasi medyo malaki ang area dito kaysa dun sa sala. So, gumamit tayo ng 8 pin lights naman mga chong. And then, of course, dun sa ating CR, yung plain lang din yun. So, yung ilaw sa CR, sa comfort room natin, tsaka dun sa veranda, ay drop light yung ginamit natin doon mga chong para mas maganda siya tingnan. So yun, explain ko lang sa inyo ang advantage at disadvantage ng paggawa ng PVC panel. So una tayo sa disadvantage. So yung disadvantage nito mga chong kapag nag-i-install tayo ng PVC panel at kung ano man na materyales sa pagsisiling na sa kisame ay tawag nito. Ang disadvantage natin yan ay kung yung bahay or area na pinagtrabahuan natin ay natirhan na o tinitirhan na. So sobrang daming gamit, no? So ayan, sobrang daming gamit. So hindi tayo masyadong nakakagalaw. Ayan, pagkikisame. So yung iba, yung mga furnitures nila, ayan, sobrang daming gamit talaga. Ayan. And then nandun pa sa labas, meron pa dong nilagay natin ng mga furnitures nila mga chong. So yun yung disadvantage mga chong kapag tayo ay nagkikisami at kahit anumang trabaho na gagawin natin sa isang bahay, pag once natirhan na at marami ng gamit, so sobrang hirap gumalaw at isa yun sa nakakatagal sa trabaho mga chong. Like for example, kung saan mo ipepwesto yung patungan, kung ano, kasi pag nagsisiling mga chong, siyempre yung regular natin na ginagawa, kasi sa Bisaya tawag, kita nyo yan sa labas, ayan, damba yan na ginawa namin. So kung marami ditong gamit, nahihirapan tayong saan ipepwesto. So ngayon, nag-request tayo sa client natin na bumili ng hagdan kahit papaano, so nakatulong siya. Ayan. So meron din tayo dito. Ayan, isang hagdan. So yun siya. Yun yung yun yung tawag nito, disadvantage kapag tayo ay nagkikisame or kahit anumang ginagawa natin dito sa bahay pag tayo nagre-renovate or kahit anong ginagawa natin. Pagka once na meron ng gamit, sobrang hirap nang gumalaw. So, doon naman tayo sa advantage. So, advantage mga chong sa tawag nito sa pagkakabit natin ng PVC panel, compare natin sa HardieFlex. So, sa ngayon pa sasabihin ko sa inyo, mas nakakatipid tayo pag PVC panel yung ating gamit sa pagkikisame mga chong. Kasi pag once na HardieFlex yung ginamit mo, unang-una magbabayad ka doon sa magkakabit sa framing. I mean, doon sa framing muna, no? So sa framing, so babayad ka doon at materyales pa noon. So yun na yun, pagka na-install na yung HardieFlex, yun lahat. So kasama na yun sa labor, tapos materyales. So pakyaw or arawan ba? So kadalasan kasi pag nagkikisame na, lalo na paggawa na yun talaga yung bahay, so minsan pakyawan na yan. So, yun yung unang gasto mo, materials para sa framing, mga HardieFlex, and then labor sa mga gumawa nun. And pangalawa, dun ka mas malaki yung gagastusin mo kasi nga, HardieFlex, of course, kailangan mo pang pinturahan. So, materials na naman para sa pintura. And of course, napakamahal ngayon ng pakyawan or labor sa magpipintura. So, another pakyaw na naman yun kasi minsan may mga kontraktor na ayaw nilang pumayag sa arawan. Kadalasan ay pakyawan talaga yan. So, ayan, so doble-doble yung gagasusin mo sa HardieFlex. No? So, hindi ko naman sinasabi na hindi matibay yung HardieFlex kasi magdedepende naman yun sa magtatrabaho, lalo na yung sa magpipintura kasi minsan nabibiyak or nabibitak yung mga tag nito, yung mga masilya,
masilyan na ginawa, yung mga polytop, pagka hindi masyadong pulido yung pagkagawa. So, another gastos na naman. So, compare natin dito sa PVC panel, una, yung pag-install ng PVC panel at paggawa ng framing ay isa lang yung bayad mo doon sa labor or sa pakyaw. Kasi nga, unang-una, hindi ka na magpipintura, no? So, hindi ka na magpipintura doon sa bahay mo, sa ceiling, sa kisame mo. And of course, yun na, isa lang yung babayaran mo kung sino yung sino yung install ng framing sa taas. Siya na din yung magkakabit ng PVC panel instead na Hardiflex, no? So, yun lang. So, mas nakakatipid ka, and of course, lightweight lang yung ating kisame, hindi masyadong mabigat. So, if in case na lilindol at lilindol, so, di ko na sinasabi na paglilindol ay talagang yung paggagawa natin, na paggagawa ng mga ibang contractor or paggagawa natin dito pagka lumindol. If in case man lang, so lightweight yung sa taas natin, no? Hindi siya mabigat compare natin sa Hardiflex, mga chong. So yun lang, at sana ay marami kayong natutunan dito sa ginawa natin na project. So medyo matagal-tagal tong video na to, mga chong. So ayan, maraming salamat sa pagsuporta pa rin, and I hope so na sana may natutunan pa rin kayo dito sa project ko na to, mga chong. And of course, ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mga chong, mag-subscribe na kayo. At i-ring nyo na rin yung bell para may updated tayo sa mga bago nating video. So hanggang dito na lang, mga chong. This is Jay Imbisdak. Peace out. Woo! Kuyoy. Hey yo, what's up mga chong?